Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan naman natin itong part na to. Wherein na napag-usapan dito nila kung Marcoleta yung tungkol sa conflict of interest. Kung maalala nyo nga guys, nakapanood ko lang ng isang live ni Attorney Libayan. So, balik tayo dito. 3 months ago, okay, naglabas ng video si Attorney Claire about sa conflict of interest ni Raffy Tulfo. I just don't get it, no? How come this one is not getting traction? Okay? Among the videos na na-upload ni Attorney Claire, ito yung isa sa pinaka-importante, sa totoo lang. Okay? Sa totoo lang. And take note, from Attorney Claire down to Secretary Paras and now, si Congressman Marcoleta. Okay? Balikan natin si Kong Marcoleta. Kita mas marami ang views eh. Hindi ho kaya yun ang motivation? May kita ba yan? Ang laki ho nakita yan, Kong. Eh, ba't hindi mo sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako presikal eh. Kasi hindi naman ako korte. Siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi pwede po. Nako, kung ilang milyon, Kong, sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 million, 2 million, putong-puto ho. Merong ethical issue yan at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya, nagpo-programa, napahiya yung may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet, magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Nako, kung sabi ko sa inyo, kung 1 million, 2 million lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung 1 million, 2 million lang sa buwan. Di dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganun karami yun. Kasi posible, kung yung nagtitinda lang nung pandesal sa amin na maliit na bakery, nagbabayad ng income tax eh. Meron talaga, napaka-efficient nung mga maniningil ng buwis doon sa kainta dyan. Opo. Maliit na panadirya lang. Talagang palagay ko yun baka hindi pa kumikita ng 20 mil sa loob ng 1 buwan yun eh. Tax ngayon, kung ang sinasabi mo, kumikita ng ilang milyon? Kung 2 milyon lang ko, maliit po yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan bang usisain ng BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala. Opo. Na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Well, ako naman, naisip ko lang naman yun, Kong. Kasi ang kinukuha po nilang case, Kong, yung talagang human interest, yun bang hindi pangkaraniwang kaso kasi pagka hindi pangkaraniwan, talagang hinahype ng husto, Kong. Sa mga katuwid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. So, maaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat totoo. Nalalagay ako sa... Alam nyo, sa pagkakaalam ko nun, people can correct me about this one, ha? Iba sa mga episode na Raffy Tulfo in action, nagkaroon na yata ng, parang may, hindi ko alam kung produce ba to ni Raffy Tulfo or basta merong parang teleserye type. No, yung mga kwento doon, naging storya na. Okay? So, hindi natin alam kung adaptation or inspired by. So, pagdating sa mga ganyan, hindi pa tayo masyadong aware. But definitely, if it's a story of a person, the way I understand it, number 1, kailangan may consent yung production, yung producer, dun sa kwento ng tao. Okay? Is it regardless kung gagamitin yung pangalan, no? Kung sasabihin, this is based on a true-to-life story, kung magkakaroon ng alter name dun sa script.
dapat bang bayaran ng royalty yung tunay maaari ng kwento? Yes, kaya nga guys, yung mga halimbawa, 50 Shades of Grey, if you recall that. Libro lang naman yan dati. Tapos ginawa nilang movie. Kaya instant millionaire yung author niyan. Imagine mo, 4 na book niya yata yung binili ng producer. Hindi lang natin alam kung magkano. To top that, siya pa yung scriptwriter. Siyempre, niya yun, libro niya yun. So, alam niya exactly paano yung flow ng kanyang movie, ng kanyang libro na tinatranslate into movie. Anyway, so that's one. Diba? Kung may consent nga. Again, parang napadaan lang sa akin yan before. Okay. Na yung mga ibang episodes daw ng RTIA, dramatize into a teleseries type of series. Hindi ko lang alam kung nag-prosper ba yun or what. Nadadramatize ito. Opo. So nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Totoo. Kung totoo yung sinasabi mo, Jen. Well, tsaka sa isang panayam sa kanya ko, mukhang inamin din po naman si Senador Rapi na minsan nga nagbabayad pa siya para mag-boost. Ang tawag niya, binuboost kong yung isang upload mo, magbabayad ka sa Facebook or YouTube. That I don't know. Rafi Tulfo, magbayad ng boost para saan? I really don't think, no? Ano kayang interview yun? Para i-boost yun. Mas maraming tao ang makaka-views. Parang ikinukomercial po ang iyong vlog. Malaking bayad din po yun. Merong ethical issue yun, Jen. Boosting po ang tawag nila. Oh. Sa makatuwid yung pagtulong mo na nakukulap-kulan ng ibang motibo. Mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Wala akong kinikita rito. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa may katapat na pakinabang yun, ibang usapan yun, Jen. Ang kinakatiran po, yung kinikita ko naman dyan, pinamimigay ko rin sa mga tao. Minsan, nang humihingi ng tulong. So, i-account natin. Kailangan pasukin ng SGB, ng accountant. Tingnan natin yung kinikita mo kung talagang naibibigay mo rin sa Pero, hindi dapat sa ganong klaseng pagkaparaanan. Ayun. Sana, ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit, halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama, Hindi yung pakiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Pwede. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito, Jen. Sa mas malalim na punto ko, doon sa punto na bakit pa kasi parang ang taong bayan ko, parang lumipat na sa ganung antas na parang ayaw na nga po maniwala sa justice system ng ating bansa sa procedure na ito at doon nila gusto lumapit sa ganung mga klase ng mga programa. Diyan lamang natin mapapatunayan na dapat yung project ng Supreme Court na noong pa nila iniisip at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Ng IBP, okay? Opo. Ito yung mandatory na legal aid sana. Ibig sabihin, ito ay isang mekanismo na iniisip ng Korte Suprema sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar. Ang Integrated Bar ay kalipunan ng mga abogado. Merong kasapatan at kaalaman sa batas ito. Mandatory na yung pagtulong. Parang community service. Sa mga tweet, doon sila pupunta dapat. Ayun, Kasi may mandate yun. Abogado talaga yun, may mandate. At saka yung pag-uusap doon, confidential. Ayun. Hindi ganitong nakabuyang-yang ka sa publiko kaya na-humiliate ang partido. So imbes na grabe yung term niya ni Congressman Marcoleta, nakabuyang-yang. matugunan mo yung problema talaga na maaring nagkapatawaran, hindi magkakapatawaran yan. Well, meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. Opo. Nung bago kami nag-break, Jen, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments. Merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Sundalo. Hindi na-confirm. Ito yung lumapit sa RTI initially, years back. Tapos ngayon, nag-appear itong si wife
doon sa CA na kunikwento ngayon ni Kong Marcoleta. Alam niyo yung story na to? Na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Opo, napanood ko yan, Kong. Opo. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia sa Commission on Appointments, nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Lalong lumala eh. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Ngayon, yung asawa pumunta kay Senador Tulfo at nagreklamo. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya ang sabi namin, hindi naman po kami family court. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Ba't di ba na-settle na? Di ba dapat na-settle na doon? Ngayon, nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Ito yung sinasabi ko na, siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Di ba? Nako. Tsak nga kung hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya maraming sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa dyaryo. One page na manifesto ng mga retired military officers. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag sa isang pagdinig ng Senador Tulfo sa isang at yung taong yun ay namatay yata. Sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Ayun. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun eh, si Sid Consunhi. Ng DMCI. Nabigla pa ako ron eh. So, sinabi niya, Mr. Consunhi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kami babastusin dito. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to extreme weather condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na ko. Meron na ba? Wala naman yata. Ikaw nang tinatakot mo naman ako eh. Meron na. Nakatala. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin, Kong. Nako, ito, parang extreme naman yun, Jen. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganoon sapagkat alam mo yung mga taong yon kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, pinakikiusapan ano man ang nila. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganoon ang mga lengguwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules niyo. Sa amin sa Kamara, Jen, meron kaming rules doon eh. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga extreme na silang nauna halimbawa. Pero halimbawa, yung nakapikit lang sa, hindi mo kaagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh.
Yun pala ko, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction O yung gumaganon. Alam mo yung gumaganon, di ba? Hindi naman. Yun daw pala si Ginoong Consunji, pag nag-meeting, nakaganon pala, para ini-internalize niya. Hindi totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay yun. Ini-internalize yung sinasabi ng tao. Dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po. Ang DMCI, isa sa mga member namin yan. Sila FF Cruz. Pag nagkakaroon kami ng convention, at nag-attend dyan, makikita mo, talagang nakatungo pala siya. Nakapakit. Pero pag tinanong mo, alam niya yung pinag-uusapan eh. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi nung nagsasalita. Ganun pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Nga po. Di ba? Hindi po ako natutulog. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Ito, aywan ko lang po nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron pa isang insidente ko, yung doktor na talaga namang nakarinig ng mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador, at doon lang sa punto na, hindi, kayo, parang sinasamantala niyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw nyo magbigay na... Ito si Sir. Halatang ano eh. No? Halatang updated sa mga ginagawa ni Idol sa loob ng Senado. Alam niya lahat eh. Generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So parang ang dating sa akin, patang gusto nyo ba kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor at hindi na kami magpa-doktor? Parang ganun ang dating ko eh. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero ako bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami, both in aid of legislation or oversight, pero hindi kami humahanga sa ganung klaseng pananalita. Well, ang napapansin nga ng marami dyan, Kong, tuwing may pagdinig na nandyan po siya, 4 ang cameraman na kanya para ata sa consumption ng kanyang sariling vlog, Kong. Kasi tuwing nagbablog siya, again, ay may kita po uli yun. So yung motivation is questionable pagka ganun. Well, maring tama ka, no? Base sa representasyon mo diyan, maring tama ka riyan. Sapagkat ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya. Ayan, gaya niyan. Hindi naman natin alam yan, di ba? Ako, personally, ngayon ko lang nalaman yan. Marami namang nandun talaga eh. Di ba? Kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, tsaka yung pag-aayos niya ng mga disputes, merong motivation. Kaya lumalabas hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Ayun. Kapag bin-broadcast mo at naging public at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun, pag yung reputasyon yun ang na-damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba na papasok na ibang motivation. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Boom. So matatawag mo bang public service yung, ayan, gaya ng sinabi ni Kong Marcoleta kanina, di ba? Ako ngayon ko lang na, okay no, tama yung sinabi ni Kong Marcoleta. Paano mo masasabing public service yan? Kung meron ka rin naman benefit sa ginagawa mo. Diba? Tama siya, may point siya doon. Kasi kung talagang public service, okay, let's say ganito, no? Tanggalin ni Raffy Tulfo yung or i-demonetize niya lahat ng mga videos niya. Okay. Do you really think he will still continue doing Raffy Tulfo in action kung demonetize ang kanyang RTIA? I doubt it. Diba? I doubt it. And syempre, one of the things that we want to understand, lahat ba na ipinantutulong niya sa mga tao is galing lang sa pondo or galing lang sa RTIA? O gumagamit na rin siya ng pondo niya sa Senado? Pero sa ganung estilo ko, well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers ko.
Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, yan. Makikita nila kung paano. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Balikan natin Balikan natin yung sinabi rito ni Kong. Pakinggan yung mabuti. Sila'y nakikinig. Yan. Makikita nila kung paano. Kaya na kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Di ba? Baka nga dyan kung may masama ang loob, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang hinahangan? Ang tawag nga nila, idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isasaalang-alang po natin ang ating mga batas. So pati pagtulong po natin, ay may mga batas pong nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi pwede yun. Wala pong ganon. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, palagay pong nakalagay sa batas. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Tatawag siyang ganon at tatakutin niyo yung isang tao. Pero yung 1908 case People versus Mena yata yun. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ilagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod. Okay, kayo natanungin ko. No. Do you really think Raffy Tulfo magpapasakop sa batas? When in fact, his ways is the total opposite? Diba? Tanong yan. Sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit, mabukulan ka man, huwag ka magalit. Huwag ka magagalit. Ay, nako. Anyway, Kong, basa lang po ako ng ilang mga reaksyon, may kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi po ng ating caller, opo, umaalma. Hirap na nga, Jessie ng Pasay. Naku, nahirapan din si Jessie. Ano? Anyway, guys, ayun. So, may mali ba sa sinabi ni ano rito? Ni Kong Marcoleta? Wala. Actually, yung about sa yung about dun sa pagkuha ng mga may sarili palang media production si Raffy Tulfo, bit-bit niya yung sarili niya media niya sa Senado. 'Di ba? So hindi siya nagre-rely dun sa ako wala akong nakikita wala ako so far, sabagay hindi makikita, hindi nga ako nanonood ng RTIA. But nung binisita ko kanina tinignan ko yung numbers niya. Wala akong nakikita so far ng mga videos niya sa RTIA or sa Senado na nasa RTIA. Okay. Siguro sa Facebook page niya nandun, but not sa YT. Ayun. Ngayon, just to answer kong Marcoleta about the taxes. 'Di ba nga, sabi nga ni Raffy Tulfo, ang may-ari daw ng kanyang RTIA, ay isang foundation. So basically, income yon ng foundation na nagiging non-taxable. 'Di ba? Yun yung iniisip ko eh. Yun yung kailangan ko rin. So far, hindi pa. We will try to request either Attorney Libayan or Attorney Claire to discuss about yung halimbawa yung ganyang sitwasyon gaya nung kay Idol Raffy. Foundation, pagmamay-ari ng isang income generating social media accounts. It's probably not just Facebook, but it's not only YouTube but also in Facebook. Kasi nga heavily ang mga foundation nag-earn sila through donation.
Kaya nga tawag sa kanila non-profit. Okay. I'll try to message Attorney Claire and Attorney Libayan and see if they can actually talk about that or discuss those, in terms of legality. Okay? Maganda rin yun kasi para maintindihan din natin lahat. No? And of course, sila yung proper people to tackle those kinds of topic. Kasi ma-anchor siya sa ilang batas, including taxation. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo about dito. Napakaliit lang nung sinabi ni Kong Marcoleta pero very insightful regarding sa taxes, regarding sa tawag dito, public service. No? If indeed you're doing public service, bakit mo pinagkakakitaan yung kwento ng ibang tao? Para sa kanya, nakitaan niya to ng mga ethical issues. When we talk about ethical issues, papasok dyan, of course, ang conflict of interest. Diba? Doon sa mga hindi pa nakakapanood nitong video na to, feel free. I-visit nyo itong page, itong video ni Attorney Claire. Para mas lalo nyo maintindihan, every time naririnig nyo yung conflict of interest. Kasi dito thoroughly diniscuss ni Attorney Claire, no? Yung about sa conflict of interest. When it comes sa issue or case ni Raffy Tulfo.